hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Deadline para sa franchise consolidation para sa PUV modernization nagtapos na ngayong araw. Mga habol sa deadline ng franchise consolidation kakaunti lamang. Barko ng BIFAR at PCG binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Mga lugar na maaaring makaranas ng extreme danger level ng heat index, maaaring lumawak pa ayon sa Pag-asa. Hiling na 60 solar street lights ng Philippine National Police para sa 5 barangay sa Camarines Sur. Tinugunan ng Members Church of God International, MCGI at PNP na mahagi ng school supply sa San Jose Elementary School sa Bicol. Kasapi na ng Philippine National Police ang 100 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Ito ay matapos na makapasa ang mga ito sa screening at makatapos sa mga training ng PNP. Kaugnay nito, umaasa ang PNP na ito ang magiging simula ng lubos sa kapayapaan sa Mindanao. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang inyong pambansang pulisya po ang unang yayakap po dito sa adhikain po ng ating national government na isama doon sa usapang pangkapayapaan dyan sa rehiyon ng Bangsamoro, yung pagtanggap natin dito sa mga kababayan po natin na nagnanais na lumahok at mapasama po sa hanay ng kapulisan. Ganap ng pulis ang nasa 100 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Nagtapos ang mga itong kahapon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region na dinaluhan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa 100 nagtapos, 50 dito ang miyembro ng MNLF at 50 din ang MILF. 72 ang lalaki at 8 naman ang babae, habang 2 naman ang hindi pinalad. Matapos na mag-resign ang isa sa mga ito at bumagsak naman sa medical examination ang isa pa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang mga pulis ay isa sa ilalim sa Field Training Program o FTP. Sila po ay da-download sa mga police stations po natin at magkakaroon po sila ng actual experience at magiging observers po sila sa patrol pace po nila, traffic at saka investigation po. So may expose po sila dyan sa actual duties and functions po ng ating mga kapulisan para once matapos po yung kanilang field training program ay babalik po sila doon sa training units po nila para po doon sa assessment. Kapag nakumpleto na nila ang kanilang FTP, muli silang sasanayin. Ito po ay mga 60 days din po nilang training kung saan sila naman po ay may expose doon sa tinatawag po natin ng mga immediate action drills, land navigation, water and search rescue and other experiences doon po sa mga urban and rural operations po ng PNP kung saan mas lalo pong mahasa yung kanilang skills pagdating po sa mga urban warfare trainings po natin. At pagkatapos po nilang matapos itong FTP at saka yung BISOC, saka po sila i-download sa mga police station doon din po within the Bangsamoro Autonomous Region. Pinawi naman ng PNP ang agam-agam ng publiko sa pagkakasama sa police force ng mga dating kalaban ng gobyerno. Tiniyak din ng PNP na walang criminal record ang mga napabilang sa police force. Naiintindihan po natin na dati nandun sila sa kabilang bakod na nakikipaglaban po sa gobyerno. Itong 100 po na nakatapos po ng basic recruitment training po nila ay umaasa po tayo na niyakap nila itong pagbabago sa kanilang buhay. Inaasahan din natin sila rin yung magsisilbing ehemplo ng mga kapwa po nila, mga dating nasa kabilang panig po ng pakikipaglaban sa gobyerno. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na sa PROBAR lamang maa-assign ang mga pulis para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao. Bukod sa 100, mayroon pang 272 na sumasailalim sa training at nakatakdang magtapos sa mga susunod na buwan. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa MILF at MNLF
na sumali sa police force ay bahagi ng Bangsamoro Organic Law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa bagong talagang Director ng Police Regional Office 4A ang manhunt laban kay Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ipinag-utos ni Chief PNP na mas paigtingin pa ang paghahanap kay Kibuloy. Sinabi pa nito na lahat ng mga impormasyon na natatanggap ng pulisya ay kailangang validated upang matagpuan ang nagtatagong religious leader. Rest assured po, hindi po tumitigil ang PNP sa pakikipag-cooperate po sa National Bureau of Investigation dahil sila po yung lead agency dito. So lahat po ng information na nakakalap po natin are being validated para po tuluyan na po nating mahuli at sa ilalim po sa jurisdiction po ng korte. Not only Pastor Kibuloy but yung other accused po. Iginiit ng pambansang pulisya na isang intelligence-driven checkpoint ang naging pagkakahuli sa bilyon-bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa Batangas. Samantala, hinamon naman ng isang senador ang isang vlogger na umano'y nagpasimuno sa PDEA leaks na humarap sa Senado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, gano'n. So, klaro, random checkpoint. Talagang the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka, dapat ma-checkpoint ka. Hindi umano nagdududa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagkakasabat sa mahigit 9 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Sa pagdinig sa Senado, unang sinabi ni Philippine National Police o PNP Region 4A Chief Brigadier General Paul Kenneth Lucas na bunga ng isang random checkpoint ang drug haul. Ngunit nilinaw nito kalaunan na isa itong intel-driven checkpoint. Saglit namang iniharap sa pagsisimula ng pagdinig ang suspect na si Alajon Michael Zarate. Ngunit ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hiniling umano ng Regional Director na sa executive session na lang ito kausapin. Iginiit naman ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Benher Abalos na hindi binawasan ang mga nakumpiskang droga matapos bumaba ang estimated value nito mula 13.3 billion pesos sa 9.68 billion pesos. Tumanggi naman sina Secretary Abalos at General Lucas na idetalye ang patungkol sa suspect dahil nasa korte na ang kaso. Gayunman, handaan nila silang isiwalat ang mga ito sa executive session. First time natin ito ngayon na experience na shabu ang traffickers ay mga puti. Pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po, nasa korte na po ngayon. At kami po yung nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. Yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. This is a new monster na nadidiscovery natin. Hiniling naman ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng batas na magtatalaga ng mga pantalan kung saan kailangang dumaan sa inspeksyon ng mga yate na pagmamayari ng mga dayuhan para masugpo ang pagpasok ng iligal na droga sa Pilipinas. Samantala, natalakay din ang umano'y nag-leak na PDEA documents na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Dito, muling iginiit ng PDEA na hindi totoo ang mga kumakalat sa social media na 2 PDEA documents na Authority to Operate at Pre-Operation Report na may petsang March 11, 2012. Talawas ito sa mga pahayag ni dating PDEA personnel Jonathan Morales at sinabing siya umano ang pumirma at gumawa ng mga naturang dokumento. Ngunit nilinaw nito na hindi siya ang nagpakalat ng mga ito. Sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Nang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA. Hindi naman naiwasan ni Senator De La Rosa na maglabas ng sama ng loob laban sa vlogger na si Maharlika na sinasabing nagsapubliko sa mga dokumento. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko?
Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Hamon ngayon ng senador sa vlogger, humarap sa Senado. I am challenging her. Kasi siya naman talagang source nitong lahat. Pamasahian ko siya kung gusto niya. Oh, gagastos yung pera yung komite ko. Pamasahin niya, back and forth. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang, na gano'n-gano'n. No. Isasagawa ang susunod na pagdinig sa May 7. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kakaunti na lang ang humabol sa opisina ng Office of Transportation Cooperatives o OTC sa huling araw ng franchise consolidation. Ayon sa OTC, pagkatapos ito ay hindi na sila tatanggap ng hahabol sa consolidation simula bukas. Live mula sa Caloocan City, ito ang balita ni JP Nunez. JP, ilang porsyento na ba ng mga public utility vehicles ang umabot sa deadline ng franchise consolidation? Nel, doon sa press conference kanina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ayon sa kanila ay nasa 79% na ng mga public utility vehicle yung nakapasok sa deadline ng consolidation at inaasahan nilang madadagdagan pa yan hanggang sa pagtatapos nitong franchise consolidation ngayong araw. At doon sa numero na yan, kumpiyansa na ang ahensya na tuloy-tuloy na nauusad itong modernization program at yung pagpapalit ng mga modernong jeepney mula dun sa mga traditional na jeep. Sa Office of the Transportation Cooperative sa Quezon City, kahit huling araw na ng franchise consolidation, kakaunti lang ang mga operator na humabol sa pagbuo ng kooperatiba. Ayon sa OTC, karamihan ng mga humabol ay nagproseso na ng kanilang mga dokumento noon pang mga nakalipas na linggo. Bukas ang tanggapan ng OTC kahit weekend para tumanggap ng kanilang mga aplikasyon. Ang dahilan naman ng ilang operator kaya ngayon lang nagpasyang magbuo ng kooperatiba ay hinikayat pa ang kanilang mga kasamahan sa mga ruta. Actually, hindi naman ganong karami na yung talagang humahabol. May mga ilan na humahabol na still na ina-accommodate namin hanggang ngayon upang makatugon sila doon sa deadline. Pinadali din ng OTC ang sistema para makahabol ang mga operator. Kumpara sa regular na proseso, intent to form a cooperative lang ang inire-require sa kanila para hindi masama sa mga mahuhuli pagkatapos ng deadline. Gagawa po sila ng isang undertaking. Simple na po na undertaking na yung grupo po nila ay magbubuo ng kooperatiba. Lahat po ng gustong mag-consolidate doon sa kooperatiba ay pipirma doon sa undertaking. So yun po yung kapag naisumiti po sa amin, ay gagawan po namin sila ng sertifikasyon na pwede po nila isubmit sa LTFRB. Sa ngayon, meron ng nasa higit 1,700 na mga kooperatiba ang nabuo sa buong bansa. Samantala, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, umabot na sa 79% ang consolidation rate sa buong bansa at inaasahan nilang aakyat ito hanggang 82% pagkatapos nitong deadline. Ayon sa LTFRB, simula bukas, ituturing na kolorong vehicles ang mga hindi pumasok sa consolidation. Pero hindi nila magkakahulihan agad bukas kundi sa susunod pang 2 linggo. Ang magiging sistema, padadalhan na nila ng show cause order ang mga operator na ang kanilang prangkisa ay hindi sumama sa consolidation. Samantala may ilang mga operator nila na napilitan lang pumasok sa consolidation dahil sa takot na mawalan ng hanap buhay. Ang ilan sa kanila ay nasa mga ruta na halos walang nag-consolidate noong deadline ng December 2023. Namamahalan umano ang mga operator sa halaga ng modern jeep na ipapalit at sa sistema na hindi na nakapangalan sa kanila ang kanilang mga prangkisa. Pero ilang linggo nila bago ang deadline ay nagpasya na rin silang tumama sa mga kooperatiba. Napilitan na rin
Kasi nga yung sinasabi nila na pag hindi ka nag-consolidate, kolorum ka na. Kaya sa ayaw man namin sa napilitan talaga. Kasi kung hindi kami nag-consolidate, hindi kami makabiyahe, wala na, tengga na to. Natapos sila sa, yun nga, pag hindi naka-consolidate, hindi na makakabiyahe. Mapipis out na yung mga jeep. Kaya, yun, pinasok na sa consolidation ngayong April. Nel, kanina nabanggit ng LTFRB dun sa kanilang datos na merong nasa 10,000 mga PUV at PUJ yung inaasahan nilang hindi na makakabiyahe pagkatapos na hindi nag-consolidate. Pero ayon sa LTFRB, kumpiyansa sila na hindi magkakaroon ng transport crisis dahil daw sa isang pag-aaral ay meron namang oversupply ng mga pampublikong sasakyan dito sa Metro Manila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, JP Nunez mula sa Caloocan City. Kalinsabay ng April 30 deadline para sa consolidation ng Public Utility Vehicles o PUV, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy, Transportation Department at Department of Trade and Industry na pabilisin ang implementasyon ng plano o roadmap upang mapalakas ang e-vehicle industry, lalo na sa public transportation. Ito ang balita. So, nandoon yung mga concerns na pinapatutukan ni Presidente sa amin. And not only the fleet, not only the financing, but it's also the infrastructure kung saan ilalagay yung mga electric vehicle charging stations. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipatupad na agad ang mga hakbang o roadmap upang mapalakas ang industriya ng electric vehicle. Kabilang sa mga plano na ito ang paglalagay ng e-vehicle charging stations sa iba't ibang lugar ng bansa tulad ng sa mga mall at gasoline stations. Ito ang naging sentro ng pulong ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Department of Energy, Department of Transportation, Department of Trade and Industry at iba pang ahensya sa Malacanang kanina. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fentebella, target ng pamahalaan na magkaroon ng local productions ng e-vehicle sa bansa. Ito ay upang mas maging mura o abot kamay ang presyo nito sa merkado. Sa ulat ng DOE sa Pangulo, maliit pa sa ngayon ang rehistradong bilang ng gumagamit ng e-vehicles. So we told him that as of 2023, we only have 0.001% or 7,000 electric vehicles registered out of the 14,300,000 na figure of registered vehicles. So malayo pa tayo. Plano rin ng pamahalaan na bigyan ng insentibo ang gagamit ng e-vehicle upang mas marami ang mahikayat na gumamit nito. Sinabi ko kanina na una ka sa pila, parang senior citizen sila, di ba? Una sa pila sa rehistro sa LTO, una sa rehistro sa operation ng LTFRB kung papasok sa franchising or sa operations ng PUV, and nandun din yung number coding exemption, non-fiscal. Sa kasalukuyan, ayon kay Yusek Fentebella, pangungunahan ng gobyerno ang pag-procure ng e-vehicle para sa unti-unting transition nito para sa mas murang maintenance cost ng sasakyan at nakatutulong rin sa kapaligiran. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May handog na libreng sakay ang MRT-3 at LRT-2 para sa lahat ng mga manggagawa bukas bilang pagdiriwang ng Labor Day. Ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang na magpakita ng company o government-issued ID sa mga personnel ng istasyon para maka-avail ng libreng sakay. Ang libreng sakay ay bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino para sa ekonomiya ng bansa. Mayroon pa rin biyahe ang Pasig River Ferry System bukas. Ayon sa MMDA, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe sa Pasig Ferry sa 11 istasyon. Kabilang na ang Pinagbuhatan, San Joaquin, Calawaan, Guadalupe, Valenzuela,
Hulo, Lambingan, Santa Ana, Quinta, Loton at Escolta. Bagaman idineklarang regular holiday ang May 1 dahil sa Labor Day. Samantala, suspendido naman ang pagpapatupad ng expanded number coding bukas. Muling ibabalik ang implementasyon ng coding sa araw ng Huwebes, May 2. Muling nakaranas ng pangaharas ang mga barko ng Pilipinas mula sa Chinese Coast Guard kaninang umaga matapos bombahin ng water cannon. Samantala, inihayag ng Philippine Navy na may namataan na 3 research vessel ng China sa Ayungin Shoal kahapon. Paniwala ng Navy, may kaugnayan ito sa nagpapatuloy ngayon na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ang balita ni Dante Amento. Binomba ng water cannon ang 2 barko ng Pilipinas na papunta sa isang maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaranas ng dangerous maneuver at hinarang ng 4 na Chinese Coast Guard at 6 na maritime militia vessels ang mga barko ng Pilipinas. Unang binomba ng tubig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel na BRP Dato Bangkao alas 9:35 kaninang umaga at tinamaan ang starboard astern nito. At nang nasa 1,000 yards ang layo ng PCG vessel sa Baho de Masinloc, ito naman ang sunod na tinarget ng water cannon sa magkabilaan at nagkaroon ng pinsala sa railing at canopy ng barko. Naglatay din anya ang China ng harang o floating barrier sa buong daanan papasok ng shoal. Sa kabila nito, ayon sa PCG official, hindi nagpapigil ang BFAR at PCG at itinuloy ang kanilang maritime patrol. Samantala sa pahayag naman ng Philippine Navy, may 3 research vessels ng China ang namataan kahapon sa Ayungin Shoal. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ipinapakita ng China na hindi sila natatakot kaugnay ng balikatan kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa. Ito ang unang pagkakataon mula noong nakaraang taon. It coincided with BK. It is their way of showing that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sinabay nila sa paggawa natin ng BK. Pero nilinaw nito na wala naman daw aktibidad ang mga nasabing barko at nandoon lang sa lugar. Naniniwala ang opisyal na pagkatapos ng balikatan exercises ay aalis din ang mga ito sa Ayungin Shoal. So far, the actions have been consistent. They have behaved. I mentioned that because of the presence of foreign warships, so we have seen a slight change in their behavior because of the multilateral maritime exercise. Sa ngayon, patuloy na nakamonitor ang mga otoridad sa galaw ng 3 barko. Bukod sa 3 Chinese research vessel sa Ayungin Shoal, isa pang Chinese research vessel na Xinku na namataan naman sa East Catanduanes ay naghulog o nagbaba ng hindi pa matukoy na equipment. Ito ang patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung anong klaseng kagamitan. It was seen by the aircraft, but it's still unidentified right now. Nandun sa barko. Nasa barko lang. Binabain na nga. Most likely. Sa ngayon ay tinutumbok nito ang Marianas Trench o silangang bahagi ng Pilipinas. Naniniwala naman ang PCG na maaring may ginagawang pag-aaral ang barko dahil sa erratic o pabago-bago na galaw nito. This is the erratic track I mentioned. Although there's a pattern to it being erratic. So this is indicative of conducting some studies, probably some research, some surveys. Inaasahan ng Philippine Navy na maghahain ng protesta ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs laban sa China hinggil sa mga insidenteng ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng mga kongresista ang water cannon attack ng China sa Philippine vessels sa West Philippine Sea. Kasabay nito, nanawagan naman ang mga mambabatas na suportahan ang mga polisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular na ang kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo. Ito ang balita ni Rosa Licos. We condemn this incident just today. We condemn everything that goes with it. We condemn the narrative of China. We will not stand for this. And you can be rest assured po dito sa Kongreso that we will be taking this yung ating committee when it is scheduled by the Rules Committee.
we'll be taking this very seriously. Tinuligsa ng mga kongresista ang panibagong water cannon attack ng China Coast Guard sa Philippine civilian vessels na patungo sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa mga mambabatas, ang mga ganitong hakbang ng China ang dahilan kung bakit dapat suportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga polisiya nito. Partikular na ang paninindigan nito laban sa encroachment o pangimasok ng China sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Strategies like that should be countered with a strong position, and the president has taken that. Hindi ho natin kailangan maging matapang, pero sana hindi ho tayo maging duwag. Yun lang po yung position na dapat nating tingnan at suportahan ang presidente. Kaya naman isa sa mga prioridad ngayon ng Kamara na imbestigahan ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang tinukoy na petsa at House Committee na hawak sa pagdinig. We will see kung anong committee ito. But definitely it's going to be a priority. Ayon mismo kay Speaker Martin Romualdez, target maimbitahan sa House investigation ang mga top officials sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Samantala, pag-aaralan naman ng isang mambabatas kung pwedeng ituring na isang uri ng terorismo ang deepfakes, lalo na't may tuturing itong pagsabotahe sa foreign policy ni PBBM. Kasunod ito ng paglabas ng isang pineke at manipuladong audio ng presidente na nag-uudyok ng military action laban sa China. If there's a need to amend our laws and declare this type of behavior as a form of terrorism, well then we will refer to our leader here in Congress. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng nasabing deepfake. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apat na tao ang nasawi at 32 naman ang nasugatan sa Russian missile attack sa tinatawag na Harry Potter Castle ng Ukraine sa Odessa, Ukraine. Batay sa Ukrainian media, nakatira sa gusali ang prominenteng dating MP na si Serhiy Kivalov na nasugatan sa strike. Matatagpuan din sa lugar ang Odessa Law Academy. Samantala, batay kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, sinasamantala ng Russia ang mabagal na delivery ng Western weapons. Nakakita ng promising result ang mga scientists sa microneedle patch technology kontra missiles para sa mga bata sa pamamagitan ng isang trial sa The Gambia, isang bansa sa West Africa. Ligtas at epektibong paraan ito upang maprotektahan ang mga bata laban sa missiles. Sa pamamagitan ng microarray patch sticks na idinidikit sa braso at mayroong microscopic needles na ilalagay ang bakuna sa pamamagitan ng balat nang walang sakit. Simula ng COVID-19 pandemic, bumagsak ang vaccination levels sa mga low at middle income countries kaya hindi protektado ang milyong-milyong bata sa maraming uri ng sakit. Isasagawa ni King Charles sa una nitong major public engagement simula ng kanyang cancer diagnosis. Bibisita sina King Charles at Queen Camilla sa isang ospital at specialist cancer center bilang pagsuporta sa mga staff, pasyente at research work. Layon din ang pagbisita na mapaigting ang awareness ng publiko sa kahalagahan ng early cancer diagnosis. Nakapagtala na ang Department of Health ng 67 heat-related illnesses mula January hanggang April 29, 2024. Base sa data ng Event-Based Surveillance and Response Unit, ang mga ito ay nasa edad na 12 hanggang 21. Ayon kay Dr. Vito Roque ng Epidemiology Bureau, isa rito ay ang 14 anyos na estudyante mula Ilocos Region na nakaranas ng hirap sa paghinga dahil sa heat exhaustion. Mayroon ding 27 estudyante sa Central Visayas na kasali sa isang street dance competition na nakaranas ng pananakit ng sikmura, hyperventilation o kakapusan ng hininga at palpitations.
habang may 39 na participants din sa street dance parade sa Central Visayas ang nahilo, hinimatay, nagsuka at nag-hyperventilate. Bunsod nito, pinapayuhan ng DOH ang mga paaralan na iwasan ang pagsasagawa ng outdoor activities para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Pag-aaralan pa ng Department of Labor and Employment kung dapat irekomenda sa mga kumpanya ang pagpapatupad ng 4-day work week sa gitna ng matinding init ng panahon. Sa isang panayam, sinabi ni Undersecretary Benjo Benavides na kung makikita nilang kailangan ito para sa kaligtasan o mapagbubuti ang productivity ng mga manggagawa, ay hindi sila mag-aatubili na isuggest ito sa mga employer. Gayunman, sinabi ng DOLE na sa huli ay nasa mga may-ari pa rin ng kumpanya ang pagpapasya kung magpapatupad ng bagong schedule ng mga empleyado. Nagbabala ang Pag-asa tungkol sa mas mainit na panahon sa marami pang mga lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Posible ring makapagtala ng Extreme Danger Level Heat Index hanggang sa ikalawang linggo ng Mayo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi natin ina-emphasize yung values ng heat index but rather yung category. So ina-expect natin na may possibility na madagdagan bukod sa iba sa values yung maka-exceed ng 51 or yung tinatawag natin na extreme danger. Ito yung 52 degrees Celsius heat index and above. Maaaring lumawak o madagdagan pa ang mga lugar na maaaring makaranas ng extreme danger level ng heat index. Ayon kay DOST Pag-asa Weather Specialist John Manalo, patuloy na nadadagdagan ang mga lugar na nakapagtatala ng mataas na heat index. Inaasahan ding mas mainit pa sa iba't ibang lugar sa bansa sa susunod na buwan. Recently, nakita po natin yung difference. Noong early April po, around 10 to 15 stations lang or areas lang sa Pilipinas yung nasa danger, and now it's about 30, umabot na ng 40 stations or areas yung nasa danger level. So, na-expect natin na next month more likely. Maaaring kung hindi man madagdagan yung stations, ay yung magnitude ng heat index ay mas tataas. Paliwanag niya na pahina na ang El Nino, ngunit bandang Hunyo o Hulyo pa aasahang bumaba ang heat index sa mga lugar. That doesn't mean na mawawala bigla yung effect ng El Nino. It might still persist sa May and June. So yung transition natin, siguro June, July, ay from El Nino to neutral and then La Nina ay hindi agad. Dahil dito, inaasahang bandang katapusan pa ng Hunyo magsisimula ang mga pag-ulan na ayon kay Manalo ay kadalasang nagsisimula sa katapusan ng buwan ng Mayo. Kaya binigyang diin niya na maghanda ang publiko sa mas mainit na temperatura na mararanasan kasabay ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ating mga dam. There's a chance na mas after pa ng second half ng June yung maging onset ng rainy season natin. So mahalaga na mag-prepare pa rin tayo dito sa mas mainit na temperature and lower water supply na maaaring nating makaharap. Mahalaga ring malaman na painit na ng painit ang panahon, lalo pat nahihigitan na ngayon ang dating mga matataas na record ng init noon. Mahalaga na malaman nila kasi I think everyone feels yung global boiling na yan dahil sa temperature na we keep on breaking the all-time highest temperature from since like 1900s. So binibreak natin ang binibreak. Ibig sabihin nararamdaman natin na painit talaga ng painit. Dapat aniya tayong mabahala at simulan nang gumawa ng mga simpleng bagay na makatutulong upang mapabagal ang patuloy na pagkasira ng kalikasan na dahilan ng matinding init na nararanasan. Gusto natin i-emphasize yung global boiling dahil hey, you have to take action. Hindi lang global warming yung nag-exist. It's already global boiling. So we have to at least do something. Bukod sa matinding init na masama sa kalusugan ng tao, apektado rin ang iba't ibang sektor gaya ng agrikultura at tubig sa ating mga dam. Kaya ayon sa Pag-asa, simulan natin sa ating sarili ang simpleng paraan upang di na makadagdag sa pagkasira ng ating kapaligiran. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinukulang na sa supply ng tubig ang ilang bahagi ng Cebu dala ng epekto ng El Nino phenomenon.
May ilang halaman sa bahagi ng Mandaue City na nalantana dahil hindi na regular na nadidiligan bunsod ng pagtitipid ng tubig. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Maka-feel good atong mga residente sa kakuwang sa supply. Maximum capacity during normal days is 301,000 cubic meters, and then ang atong production as of yesterday 240,287 na lang. Dako kaayo ang atong pag-reduce sa ato ang JE Hydro kanina sa Lusaran. Ramdam na sa Cebu ang kakulangan ng tubig bunsod ng mainit na panahon. Ayon sa Metro Cebu Water District, umabot na sa mahigit 60,000 cubic meters kada araw ang kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag ng MCWD kabilang sa mga lugar na lubos na apektado ng kakulangan ng tubig ay ang Talisay City, Cebu City at Mandaue City. Dala ng epekto ng mainit na panahon at pagtitipid na rin ng tubig para masiguro ang pangangailangan ng mga tao. May mga halaman sa Center Island sa Mandaue City na sinasabing nalantana dahil hindi na masyadong nadidiligan. That is because gilimit na lang namo ang paghatag og tubig. Potable man gud among tubig, bisan gigamit sa firefighting, potable water na siya. So karon nga ang tao manggod ang nagkinahanglan for inom, for luto, ingon ana. So ato na sa siyang i-prioritize. Upang kahit papaano ay mapagaan ang sitwasyon sa mga nasabing lungsod, mayroon nang idinedeploy na water truck deliveries ang MCWD. Aduna kami mga delivery, water truck delivery sa mga barangays nga grabe na gyud ang effect sa El Nino. Among gi-schedule na aduna mi diha sa Cebu City, aduna sa mi sa Mandaue ug sa Talisay. So among gi-post sa among Facebook page ang schedule sa delivery para mahimo sila nga makaatang for inquiries kung asa gyud nila makit-an ang amo ang water truck nga maghatod og tubig, pwede sila mo coordinate sa barangay. Patuloy na paalala ng MCWD sa mga konsumidor sa Cebu na magtipid at huwag mag-aksaya ng tubig. I-report ang anumang water leakage at mag-recycle ng pinagbanlawan o ginamit na tubig. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng taunang job fair ang Department of Labor and Employment bukas kasabay ng komemorasyon ng Labor Day. Ayon sa DOLE, gaganapin ang job fair sa 75 mga lugar sa bansa kung saan lalahok ang 2,400 mga employer. Mahigit 2,000 trabaho ang pwedeng applyan ng mga aplikante. Para sa mga nais na mag-apply, magpa-register online sa philjob.net. Ilan sa mga trabaho na pwedeng pasukan ang customer service representatives, service crew, production workers, cashier at iba pa. Bukod sa DOLE, may isasagawa ring job fair bukas ang Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW, mayroong 18 mga kumpanya ang kalahok sa nasabing job fair kung saan 4,000 bakanteng trabaho ang pwedeng applyan. Magsisimula ang registration ng alas 10 ng umaga bukas. Gaganapin ang job fair ng DMW sa Level 1 Robinsons Galleria Mall, Ortigas Avenue. Nakikipag-ugnay na ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa Department of Transportation at Land Transportation Office upang maisyuhan ng show cause order ang isang umano'y traffic law enforcer na nahuling dumaan sa EDSA busway kanina. Sa video na ibinahagi ng SAIC, makikita ang isang lalaki na sakay ng motorsiklo na umano'y traffic law enforcer ng MMDA. Mapapanood sa video na bumuntot ang motorsiklo sa likod ng isang bus sa EDSA carousel. Sinubukan siyang parahin ng mga operatiba ng SAIC. Subalit pinaharurot nito ang kanyang motorsiklo at saka tumakas. Nakuha naman ng mga enforcer ang plaka ng nasabing rider. Hindi sang-ayon ang ilang mga transport cooperatives sa Central Luzon na magkaroon pa ng extension sa consolidation sa prangkisa ng mga Public Utility Vehicle o PUVs. Para sa kanila, panahon na upang maipatupad na ang modernization program na nais ng gobyerno. Ito ang balita ni Nestor Torres.
Higit pasada, yes modernization. Itong sigaw ngayon ng mga transport cooperatives sa siyudad ng San Jose del Monte, Bulacan matapos ang huling araw ng consolidation ng prangkisa ng mga public utility vehicles sa gitnang Luzon. Ayon kay J. Valerio, chairman ng Grotto Novaliches Transport Cooperative sa San Jose del Monte, Bulacan, panahon na para wakasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ekstensyon sa consolidation para malaman kung sino ang mga walang interes sa isinusulong na ipatupad ng pamahalaan, partikular sa modernization program ng gobyerno. Sana po tuldukan na kasi po malaki po magiging tulong po sa amin lahat yan na ma-identify po talaga kung sino yung mga legally franchise holder. Samantala, sinabi naman ni LTFRB Region 3 Regional Director Amino Denguro, nasa 21,000 unit ng jeep na kabuang nakarehistro sa Central Luzon. Subalit 18,000 lang anya ang bilang ng kabuang nagpa-consolidate hanggang ngayong hapon. Anya, dahil natapos na ang consolidation, simula bukas, maaring hulihin at pigilang mamasada ang mga hindi rehistrado sa consolidation. Well, kung nandyan pa sila sa opisina, tatanggapin namin yung kanilang application po. Matagal na po ito, ilang beses na po na-extend itong consolidations. So ito pong binigay ng ating presidente na April 30, so wala na pong extension. Maliban lang kung mayroon darating na order galing sa ating pamahalaan. Samantala, kaisa naman ng pamahalaan ang ilang mga local government units sa Bulacan sa naturang modernization program, maging ang ilang mga traffic official. Nang sa gayon ay hindi na mahirapan sila sa pamamasada, lalo na ngayong sobrang init ng panahon. Tinutulungan natin sila dahil siyempre sila ay nag-comply. Kaya in exchange of that, kung paano naman makakatulong yung city government para naman sa kanilang paghuhulog din, ay matulungan din natin. Of course, siyempre iniisip din natin yung riding public na maginawahan sila. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkatuwang na binigyang katuparan ng Members Church of God International, UNTV at Philippine National Police ang kahilingan na school supplies sa isang eskwelahan sa Bicol. Gayun din ang matagal ng suliranin ng 5 barangay patungkol sa madilim nilang kalsada tuwing gabi. Narito ang report ni Jerry Galicia. We at MCGI recognize your dedication to our country and your service to our fellow men and to God above all. May these gifts be instruments for doing good to all and furthering our service to God. Formal lang na i-turn over ang 6 na pong solar street lights sa 5 barangay sa bayan ng Sangay at school supplies naman sa isang eskwelahan sa bayan ng Milaor, Camarines Sur dito sa Bicol kahapon. Ang programa ay pinangunahan ng representative mula sa Members Church of God International o MCGI, Brad Danny Navales at Brad Roland Antonio at ni Police Colonel Julius Cesar Domingo, ang Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, kasama ang lahat ng mga Chief of Police ng 37 municipal at city police stations sa buong probinsya ng Camarines Sur. Ang proyektong ito ay nailapit ni Police Colonel Cesar Domingo kay Kuya Daniel Razon sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay noong October 11, 2023. Dito nabanggit ni Police Colonel Domingo ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa mga liblib na lugar sa Camarines Sur. Tulad na lamang ng 5 barangay na hanggang ngayon ay hindi pa nararating ng linya ng kuryente ang maraming residente dahil malayo sa mga poste ng ilaw. Ang mga ito ay ang mga barangay ng Kilantao, Anyog, Sibagwan, Bungalon at Turage. Pulubunduking lugar at coastal area na nasa 40 hanggang 50 kilometro ang layo nito sa kabayanan. Napakahirap ng sitwasyon ng mga kababayan natin sa nasabing 5 barangay. Dahil pagsapit ng gabi ay napakadilim na ang kanilang paligid at ang daang tao papunta sa main road. Malaking problema ang kinakaharap ng mga residente ang epekto sa kanilang kabuhayan. Struggle po. Kasi especially po yung mga estudyante po na maagang umaalis ng bahay kasi malayo po ang school namin dito. And then ang tubig po malayo. So ngayon na mayroon na kaming solar, thank you so much sa sa MCGI dahil nagkaroon po kami ng napagkalooban po kami ng solar.
Yung mga access po ng tubig namin dito is bukal. Pupunta po sa lowland area para po maligo. And then yung tubig po na mga bukal na yun nalagyan po ng solar. And then yung daanan may solar din po. So very easy po makarating yung mga estudyante. Matagal na itong tinitiis lalo na mapapasok at uuwi sa eskwela o sa trabaho. Maging sa hanap buhay ng mga residente, malaki ang epekto sa pagbibiyahe ng mga produkto patungo sa kabayanan. Napaka-importante po nito sir, mga pailaw po na pinag-sponsoran niyo po sir ng MGCI po. Kasi ito pong mga ilaw po na ito ay nagiging pong tanglaw sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, lalo na po pag gabi, halimbawa po may tira-transport kaming mga produkto, mais, kasi po noon araw lang namin nagagawa yon. Ngayon po kahit gabi napta-transport na namin yon kasi sa mga dadaanan po may mga ilaw. Dati po kasi hindi namin nagagawa yun. Pwede po ang hanap buhay. Bate sa assessment ng PNP, mitya din ang krimen gaya ng nakawan ng mga inaaning produkto sa bukid. Ang kadiliman nararanasan ng mga residente sa mga liblib na barangay. May mga liblib na lugar pa pala sila na kung saan may mga madidilim na lugar na hindi pa naabutan ng serbisyong kuryente, kung saan wala pa pong street lights, nung napakadilim po. So isa rin sa naging problema ng mga taong barangay ay yung kung paano nila ihahatid yung kanilang mga sinakang palay kasi inaabutan sila ng dilim sa tuwing sila po ay nagpapaani ng tubo, mais. Kumbaga, isa rin sa naging problema nila yung mga kahayupan po nila na nanakawan. Napakabilis ng aksyon. Sabi niya, ito ay biyaya mula sa ating mahal na Diyos na naging maganda yung programa na dala ng MCGI kasama ang UNTB dito sa Barangay Kilantao, Sangay, Camarines Sur. Nakakataba ng puso po kasi nakita namin, kasama namin sila sa sakripisyo, sa pagtatayo, pagbubuhat mula dito sa sentro. Akala nila hanggang dito lang, yung paglalagang pala natin nandun pa sa pinakadulo ng barangay kung saan nakita nila yung saya at tuwa ng mga taong bayan na meron na silang ilaw. Kumaga napansin na yung dating akala natin na hindi napapansin ng mga taga-sentro kasi malaking bagay po yung solar lights kasi nakita nila yung liwanag po. Samantala, bukod pa sa streetlights ay binigyang katuparan din ang kahilingan na school supplies na kakulangan ng mga estudyante at guro doon sa San Jose Elementary School. I would like to thank the CSPPO, the UNTB, the MCGI for the generosity. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa aming mga mag-aaral. And hindi na po mamomroblema ang aming mga magulang para sa nalalapit na pasukan. Pinagkalooban din ng sapin sa paa ang mga estudyante na magagamit sa kanilang pagpasok sa eskwelahan. Lubos naman ang pagkapasalamat ng mga residente at ng Camarines Sur Police Provincial Office sa pagbibigay katugunan sa kanilang kahilingan. Ang kapulisan at ang kanilang pamilya ay kasama sa panalangin ng bawat members ng MCGI. So yun po siguro sir ang napakahalaga sa lahat ng itinutulong nyo sa amin sapagkat po through prayers,
lahat dyan naliligtas, yung ating kasamahan sa PNP, and of course, God provides all the needs of the members of the family of our policeman. Alam namin sa maliit na paraan nakaka-contribute po kami na makatulong tayo sa kapwa-tao, makagawa tayo ng mabuti na kailangan nating i-execute araw-araw po ng ating buhay. Alam naman natin, yung ilaw, ang pinanggagalingan nun ang Diyos talaga. Pero paano tayo nagkaroon ng sariling ilaw? Eh sabi ng ating Panginoon, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ano yung ilaw? Tuloy natin. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ano po yung ilaw? Yun yung ating mabubuting gawa na ginagawa. Ano man ang atin pong magagawang mabuti, isang simbolo ng ilaw na galing sa Diyos po yun. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nako, napakainit po, no? Nananampal sa sobrang init ngayon pong summer. Kaya naman marami po sa atin gumagamit ng aircon para malamigan. Kaya lang, nakabantay po tayo lagi sa oras sa paggamit ng aircon dahil ang kapalit nito ay malaking electric bill. Kung meron kang inverter aircon, sabi nila mas makakatipid ka kumpara sa ordinaryong aircon. Pero may nagrereklamo. Bakit daw nung nagpalit siya ng inverter ay mas lalong nagmahal ang kuryente niya? Paano po ba tayo makakatipid? And at the same time ay na-enjoy natin yung lamig ng aircon natin. Unahin natin yung mga inverter. Alam niyo po kasi, nakadisenyo ang mga ganitong klase ng aircon na i-maintain ang lamig na malapit po sa klima sa labas ng kwarto na pinapalamig nito. Kung iseset mo ang aircon mo ng mas mababa, halimbawa 16 degrees, eh lubha po yung malayo sa temperatura sa labas. Para sa Pilipinas ang gagawin po ng makina ng aircon ay magdo-double effort para makapag-produce ng 16 degrees na lamig. At ang resulta, mas mataas na konsumo ng kuryente. Ang payo ng mga eksperto, iset lamang ang lamig between 24 to 25 degrees o 26 degrees upang hindi masyadong mahirapan ang kompresor. Sa ganitong paraan, malamig pa rin pero hindi magastos. Tandaan po, nag-aircon tayo upang maginhawaan at hindi ginawin. Mas mahal din ang magiging bill ng kuryente kung hindi po akma ang horsepower ng aircon sa laki ng kwarto na kailangan palamigin. Kung ordinaryong aircon naman ang gamit, pwede pong mag-set ng timer upang hindi ito nakabukas magdamag. Ang sabi rin nila, gumamit ng electric fan habang naka-aircon upang mas madaling lumamig ang kwarto. Ilan lamang yan sa mga tips na pwede niyong gawin upang kahit naka-aircon ay makakapagtipid pa rin tayo sa ating mga electric bill. Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw ng Martes, kaugnay na jeepney modernization. Ang mensahe ni Nestor Porquirino. Kung pwedeng iswap yung mga jeep sa new modern jeep, ibawas na lang ng government, etc. yung price ng bagong jeep para di mabigatan sa pagbabayad ang mga driver. Tungkol naman sa power interruption, sabi ni Ruben Almazan, mahal na mga host sa ulitin natin, pasensya na po, ano yun?
Mahal na mga host sa programang ito. Ipaabot sa Pangulo. Ipaabot sa Pangulo na bigyang mandato na gumamit ng solar power pump at sipsipin ang tubig sa ilog at idagdag sa mga dam sa Central Luzon. Ay, sana nanonood si PBBM, malay natin, di ba? Nanonood pala siya. At maparating natin. Tama. At saka meron talagang, Monica, meron na talagang sinusulong ngayon. Meron ng pinrocure na solar pump talaga. Solar water pump sa mga irrigation. Especially sa mga irrigation, para sa mga magsasaka natin dahil nakakaranas tayo ng matinding tagtuyot dahil sa El Nino. Oo. At gusto ko lang ding idagdag bago tayo mag-shoutout, kasi mag-shoutout na tayo. Doon sa kaninang sinabi ni Monokson tungkol doon sa mga pagtitipid tips. Gusto ko lang i-comment kasi merong mga malalaking malls, hindi ko lang alam kung sa Metro Manila lang to o pati sa probinsya, na hinahayaan nila. Meron kasi silang mga common areas na supposedly for ano lang yun, kumbaga pag kunwaring gusto mong tumambay sandali. Pero meron kasing nagtitrending sa social media, natutulog. Na doon sa mga common areas. Sa mga lapag. Oo, sa lapag. Na initially, hindi pinapayagan ng mga malls, pero parang recently, tinotolerate nila. Siguro kasi parang gusto na rin nilang tulong doon sa mga walang aircon. Oo. Nakakatuwa. So sana, although sabi ng mga Gen Z, hindi daw static, kasi hindi maganda sa mata na may mga natutulog sa malls. Pero may mga panahon kasing kailangan mo na rin, alam mo yun, makisama, alam mo yun, hayaan yung kayang ibigay mong tulong sa ibang tao kahit na maliit na paraan. Dahil napakahirap naman talaga nung init dito sa atin. Lalo na yung mga kababayan natin na wala namang kayang bumili ng aircon. Correct. Yung mga nagtatrabaho sa kalsada, kaya nga binuksan yan ng mall, papasukin dun sa loob, magpalamig kahit konti para makaiwas din dun sa sakit, makaiwas sa heat stroke, di ba? Oo, kaya maraming salamat. Sana ituloy po ng ating mga negosyanteng may malalaking malls o establishments. Sana ituloy po niya. Maraming salamat po. Ito na, tayo po ay bumati na sa isa nating kasamahan ba ito na nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Sino ito? Senior correspondent. Sino ito? Si Rosalie. Sino to? Happy birthday! Rosalie Cos! Happy birthday! Birthday pala ngayon ni Rosalie. Baka naman. Happy 18th birthday. 18th? Bakit hindi nilagay yung age dyan? Teka lang, Young at heart naman si Rosalie. Maraming happy birthday at maraming salamat sa sa iyong walang sawang full-hearted effort palagi sa pagre-report dito sa Ito ang Balita. Ang ating house beat reporter din yan, Oo, si Rosalie. Pag absent ako, lagi ako sinasalo niya. Kaya maraming salamat, Rose. Happy birthday sa iyo. At shoutout na kina Mark Jan Balbin Olivera, Conrado Lumbao, Pablo Bahara. Gayon din kay Lovely Remelio, Jess Belches, at Jeffrey Campanero Prongo. Narito ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa Aklat ng Malakyas 2 at 6 na nagsasabi, ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran at inilayo sa kasamaan ang marami. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Magandang gabi.